Marcos magnanakaw si Marcos. Mga kabataan party list, at ang party list na ito ay itinayo natin noong 2001 sa gitna ng init ng galit ng kabataan sa korupsyon, sa katiwalian ni Erap at ang kanyang mga kroni. Si Imelda at ang kanyang libu-libong sapatos, pati na rin ang opan ay ninanakaw ang kinabukasan natin. Kaya marami pa tayong mga susunod na mobilisasyon sa September 21 kung sa tingin ni Marcos Jr. na Chief Architect ng 2026 budget na leaders po sa pinakaharap. Marshal sa gilid, pwesto na po. Sige po, baba na po. Hello po sa Geek Peppers po. Leaders po sa harap.
Okay po. In 5 minutes, mag-start na po tayo sa marcha. People power mo naman. Doon sa kabila. Galing ata sa ano. Taga doon. Ayun. Marcos magnanakaw si Marcos. Sa walking side. Mga kasama, sinabi ng ating tagapagsalita na makukuha natin ang pagbabago gamit ng sama-sama nating pagkilos at pagkitig bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino. Makibakang! Huwag matakot! Para po sa ating susunod na tagapagsalita, tinatawagan po natin ang former Congressman Erin Tanyada. Baguhin ang sistema! Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang mainit na bagbati ang pinaparating po natin sa mga kabataan na nagdesisyon na lumabas ngayong araw. Bagamat marami pong nagsasabi papasukan raw ang ating hanay ng mga iba't ibang mga kulay. At alam po natin, ang laban po sa corruption ay walang kulay. Kung anong kulay pa yan, kung kayo ay nagko-corrupt, kailangan po kayo mapanagot, kaya kailangan po kayong kasuhan at kailangan po kayong ikulong. Tama po yan? Tama! So para sa ating lahat, ang mga kilos protesta na darating sa mga susunod na araw, ang habol po natin ay para mapanagot ang ating mga nakaupong mga kongresista at mga senador. Maliwanag po na nangyayaring hearing sa ating Senado at Kongreso ay may tinatakpan. Diba? Kaya importante tayo po ay patuloy na nanonood. Tayo po ay nakikimasid dahil importante po tayo ay magtanong, mababa sa atin ba ang tunay na hustisya kung tuloy po ang hindi tunay na paniningil sa mga katiwaliang nangyayari sa ating gobyerno. Importante po, kagaya ng sinabi ni Kiko D, yung Independent Commission ay dapat meron rin pong galing sa taong bayan. Importante merong kinatawan ang civil society dahil ito lang po ang magbibigay ng kulay at ng tapang kung tama po ang ginagawa rin po ng Independent Commission. Nakita nga po natin, mukhang walang ngipin ang Independent Commission. Nakalagay po sa EO 94, request, recommend, no? Eh kung hindi magpapakita ang taong iniimbita, anong magagawa? Walang contempt powers ang commission. So paano magkakaroon ng tunay na pananagutan kung hindi po buo ang kapangyarihan ng Independent Commission para mapanagot hindi lamang yung sinasabi ni Diskaya na 22 hanggang 25 dahil mismo galing kay Diskaya nung tinanong ni Bato de la Rosa, kailan ba nagsimula ang flood control projects ninyo? Somewhere 2016 po. Be specific, sabi ni Bato.
Ang sagot ni Vizcaya, 2016. Bakit hindi tinanong ng mga senador nung naglabas ng affidavit si Vizcaya, anong nangyari sa 2016 hanggang 2022? Kaya maliwanag po, meron pong tinatakpan. At maliwanag, kailangan ang magiging susi, no, dito sa paghahanap ng pananagutan sa mga katiwali ay ang taong bayan. Kaya sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa September 21, lahat po tayo sumama sa iba't ibang pagkilos para ipakita ng taong bayan na hindi na dapat maging kagaya ni Napoles na alam natin pariya lang ang ninakaw. Kailangan nga po ngayon ay ninanakaw ang kinabukasan natin. Kaya marami pa tayong mga susunod na mobilisasyon sa September 21. Kung sa tingin ni Marcos Jr. na Chief Architect ng 2026 budget na kaya naman tong lagpasan, okay lang na bahain ang ating mga bahay pwes. Babahain natin ng galit ang Luneta. So ngayon, hindi natin hahayaan na ang DPWH na 880 billion pesos sa bagong budget ngayong taon. Alam niyo po ba yung plano nila? One-third po nito nakalaan lang sa flood control project na makita natin ngayon na gawa-gawa lang, kunwari para ibulsa nila. Hindi natin nahayaan ito at kung ano bang pagtatago nila sa hidden court ay lantad na sa ating mga mata. Kita-kits po sa September 21, 9 AM sa Luneta. Patuloy natin ipagpanawagan ang tunay na pagbabago. Panghawakan natin ang mga prinsipyo na nagpatuloy na pagkilos ng kabataan noon at hanggang ngayon. The people united will never be defeated. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Tuloy lang ang ating laban. Pag-asa ng bayan! Kabataan! Mga kasama, kapag lumulubog ho ang ating mga bahay, ating mga komunidad sa baha, ang pinaka-apektado rito doon ay ang mga estudyante, ang mga hindi makapasok na mga mag-aaral. Tandaan ho natin ang mga araw na nangyayari yun, na nalulubog ang ating mga bayan, sila ang primaryang apektado kasama ang kanilang edukasyon. Pag-asa ng bayan! Kabataan! Pag-asa ng bayan! Para po sa ating susunod na tagapagsalita, tinatawagan po natin ang former congressman na ngayon nagre-representa ng mga kababaihan sa ating lipunan hanggang sa Kongreso, si Tatay Lago Malasa Gabriela. Palaban militante! Isang palaban na pagbati mula sa Gabriela! Iparinig natin ang lakas ng boses ng mga kabataan! Nandito rin ang mga kababaihan laban sa korupsyon! Nandito rin ang mga LGBT laban sa korupsyon! Gina ang mga kababaihan at ang mga LGBT na ipakita ang ating galit sa korupsyon, galit sa mga patakaran na lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan, galit na ang serbisyong publiko ay ginagawang negosyo at pagkakakitaan dito sa ating bayan. Sa katunayan, nakita po natin ang pagkilos ng mga kababaihan sa iba't ibang mga komunidad
pagmumura ng presyo ng bigas, pagkain, ng kuryente, lalo namang lumalaki ang pondo na ninanakaw mula sa ating bayan? Papayag ba kayo na habang binabaha ang ating mga komunidad, binabaha ng korupsyon, binabaha ng pagnanakaw ang Pilipinas? Papayag ba kayo na magbasa hanggang ngayon ang mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, wala pa namang napapanagot, pinapaglalang po mga kababayan na masasagot natin, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang Senado, hindi lang po ang Independent Commission, ay masasagot natin ang sino na lang lahat ng sambayan ng Pilipino, ang mismong lakas ng mga kababaihan, ang mismong lakas ng mga estudyante na hindi pumapayag sa korupsyon, hindi pumapayag na patuloy tayong ninanakawan hindi lang po na kinabukasan, kundi ng magandang kasalukuyan dito sa ating bayan. Kaya nga naman, ang mga kababaihan ho, asahan ninyo na susugod hindi lamang dito sa EDSA Shrine, kundi kahit araw-arawin po ng Kabataan Party List. At ang party list na ito ay itinayo natin noong 2001 sa gitna ng init ng galit ng kabataan sa korupsyon, sa katiwalian ni Erap at ang kanyang mga kroni. At dito tayo ngayon sa makasaysayang EDSA People Power Monument dahil daan-daan, milyong-milyong kabataan din ang bumuhos sa mga kalsada na ito para tanggalin si Marcos Sr. dahil nakita natin ang walang hiyang karangyaan ng kanyang pamilya, si Imelda at ang kanyang libu-libong sapatos, pati na rin ang OG Nepo Baby na ngayon nasa posisyon, si BBM. Makasaysayan din po ang galit ko, personal din po ito. Ako ay taga Malabon at ibig sabihin po nito, lagi pong binabaha ang bahay namin. Lagpas bewang po ang baha sa bahay namin. Noong Ondoy, noong Milenyo, noong 2012 Habagat, at biglaan na lang noong Karina, noong 2024. Gaya po ng karamihan sa inyo, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng kagamitan, dahil sa baha at dahil sa failure ng Estado na pigilan ito. Dahil ano ba ang tumatampok na negosyo ngayon ng mga politiko? Flood control project. Ano ang nakikita natin? Mga bilyones ang binubuhos sa mga ghost project na flood control. Ibig sabihin, pag ghost, lahat yan pinagkakitaan, pinaghatian na. O kaya, tinatawag na substandard. Ibig sabihin, kusa nilang ipapapangit ang gawa nito para kung ano man yung nakalagay dyan, kunwari may flood control project, pero ang katotohanan, kalimitan nito ay pinaghati-hati na ng senador, ng kongresista, ng DPWH officials, ng district engineer, lahat pa. At lahat ng ito ay hindi nagsimula sa panahon ni Bongbong Marcos dahil tama po si Representative Antonio Tino, simula pa lamang noong tinatag at in-institutionalize ang burokratang kapitalismo, may mga paraan na ang mga politiko. Kaya naman, hindi po ba nanginginig ang inyong mga sikmura sa galit nang makita natin na kaysa mapunta sa mamamayang Pilipino sa batayang serbisyong panlipunan ang bilyong-bilyong ito, umuulan ng piso, ng luxury items sa mga politiko, sa mga anak nila, at sa lahat ng mga naririto sa sistema na ito na gumaganansya. Mga kasama ang nangyayari, ang mga dapat na proyekto na nakakapagpigil ng baha ay kunwari lang, habang kinukuha nila, dinudukot nila direkta ang pera na yan para sa sariling ganansya. Tama po ba yun? Gusto kong marinig sa inyo, tama ba yun? Nandito tayong lahat dahil ding-ding na tayo, dahil sikmura na
sa kanila, business as usual. Wala lang. Patuloy na hinahanapan ng paraan na ang mga kickback na hidden na ngayon ay makuha pa rin nila. Pero sinasabi ko po sa inyong lahat, may mga iilan sa kanila hindi na natutulog. Nawawalan ng tulog, hindi na makampante dahil takot sila. Paano kung yung bahay ko naman? Paano kung hindi humupa tong issue na to? Kaya naman, ang ating hamon sa kabataan, ang ating galit, huwag natin hayaang mawala. Panghawakan natin, alalahanin natin ang gutom na naramdaman natin dahil wala tayong hawak na pera. Alalahanin natin ang baha na ating nilusong na hanggang dito at wala tayong magawa. Kung hindi, i-risk ang magkasakit, ang mamatay sa leptospirosis. At ito na nga ang nangyari sa ilan nating mga kaibigan. Huwag natin hayaan na ang galit natin ay mabuhusan ng malamig na tubig. Dahil kung araw-araw lang tayong lumalabas, doon lang tayo makakita ng tunay na pagbabago. Doon lang tayo makakita ng takot sa mata ni Marcos Jr., sa lahat ng mga senador, kongresista at DPWH na patuloy na iniisip lang, kaya naman tong lagpasan, kaya naman tong mapakalma. Pero hindi kalma ang kabataan, hindi kalma ang pag-asa ng bayan na sa harap-harap